Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung inaakusan nila kay BP Inday Sara na meron daw siyang unexplained wealth. Isa yan sa articles of impeachment. Pasensya na kayo, nandito na naman aking apo. Okay na. Unexplained wealth daw. Mayaman. Kaya susupwe na nila ang kanyang mga bank accounts. Ito, may post si MG Kiambao. Sabi niya, Dear BP Inday Sara, care to explain why you are taking a commercial flight, economy class, with all your unexplained wealth? Anong klaseng corrupt ka? Kasi corrupt daw ang BP. Corrupt to a point na unexplained wealth. So, anong klaseng corrupt ka na sumasakay sa commercial flight economy class? Bakit hindi kukuha ng first class? Okay. Anong klaseng corrupt ka? Ba't wala ka man lang private plane o helicopter gaya ng mga kongkong na gustong magpabagsak sa iyo? Nagtatanong taxpayer. Tapos ito, may video si BP Sara na pumasok sa eroplano at nandyan yung mga pasahero natulala pagpasok ni BP Sara. Economy talaga. Okay, ito TikTok video ito. Inalis ko lang yung sound kasi may music, baka makapiright tayo. But makikita nyo si BP Sara pumasok sa eroplano. Panoorin natin. Yan, yung nakaputi. Yun, yan, no, naka face mask. Yan na po siya. Bagong gupit. Mga pasahero, natulala, oh, yan. Kita nyo? Nakapantalon ng black, naka polo shirt. Yan po, si BP Inday Sara. Economy yan, oh. Inaayos niya ang kanyang mga gamit. Yun. Simpleng-simple lang. Walang arte. Yon. Then, magbasa tayo sa mga comments, ano? Ito, ang gandang magbasa ng comments. Sabi ni Christine Sanchez, BP, bakit ka bumili ng hikaw sa Tiangge sa labas ng Davao City Hall? Bakit dapat Bulgari, Cartier ka bumili? May unexplained wealth ka naman daw. Oh, tapos tumatawa. Si Nor Kato Kanda. Same din ni PRRD, walang private jet. Sila yung politiko, wala kang makitang sasakyan ng mga Mercedes-Benz, Ferrari, jet, kahit helicopter lang. Samantala, mga politiko sa Davao, malaki ring pumapasok sa Davao, pero malaking income ng Davao, sabi, pero napupunta ito sa mga project at pagpapaganda sa lungsod. Marvin Remotisado, hiyang-hiya naman si Inday sa mga luxury bags ni Stella. May nabasa ko kanina, nakasakay niya mismo sa nakasakay niya sa flight dito. Neil Castigador, even Tatay Digong, always siya naka-economic class ang flight.
We love you, BP Sara. Matatapos din ang lahat ng ito. Di natutulog ang Diyos. Yan, Talia Pialago, sabi niya, mayaman na isa lang shoes sinusuot. Yan talaga napapansin ko sa kanya. Marami akong nabasang ganitong comments. Yung sapatos niya, yun lang daw ang kanyang sinusuot. Ordinaryong sapatos. Christine Sanchez, and care to explain bakit Shopee ang most used app mo sa phone? Shopee user pala itong si BP Sara. Nagbasa ko ng comments kanina. Nako. Mahilig daw mag-order sa Shopee. So, anong ibig sabihin kung mahilig siya sa Shopee? Ano lang siya? Naghahanap ng mura. Hindi siya maluho. Cindy de la Cruz, ang pinagbibintangang most corrupt, hindi naka first class seat. O nga. Janke Bibidrill, sabi niya, true, minsan lang ako nagmahal ng public servant at siya lang talaga. Amor Fidelino, wala man lang branded na bags at bulletproof na sakyanan, then Shopee buyer. Hinanap ko. May nabasa akong dalawang comments na kasakay daw nila talaga si BP Sara sa economy. Yung isa nga, nakatabi niya mismo, ang pagsisisi niya ay wala siyang lakas loob na magpa-picture sana kay BP Sara. Sayang, sabi niya. Yung isa naman, delayed ang flight. From Davao to Manila, delayed. Grabing delayed. Kaya lang nung natuloy na yung flight, nawala yung stress niya nung nakasakay niya si BP Sara, economy flight. Ganyan talaga si BP Sara. Kaya, BP Sara, paki-explain. Bakit economy class ang ticket mo na may unexplained wealth ka naman daw? Paki-explain. Anyway, mga kapatid, salamat sa mga pagsubaybay nyo, panonood nyo sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo at ang sweldo sa YouTube na ito ay itinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Tinutulungan natin ang tribo makapagpatayo ng bahay o ma-repair ang kanilang bahay. Namimigay tayo ng libreng yero at pako. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Libre ang seedlings, libre ang abono, technology tinuruan natin hanggang makabangon sila sa kanilang sariling paa at magkaroon ng livelihood. So, panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Nandito na po ako sa Lower Kalapat at ito po si Nanay na nabigyan po ng ngero at ito po ating bisitahin at ating tanungin kung ano pong masasabi niya dahil sa binigay sa kanilang ngero. Magandang hapon po, Nay. Oo. May ngapon, oo. Kadungog po na kuya si Nanay. Kini nga akong mama, dili gyud ni pagkasabot og Bisaya. Oo. O Tagalog. Oo. So ako na lang ang mutubag kung usang imong pangutana. Oo.